Hi, kumusta mga ka-DC? Ayan dinadalasan ko na ang pag-upload para naman makabawi ako sa inyo. Sa mga bago dito sa channel natin, ako nga pala si Kuya Louie. At nandito kayo ngayon sa Kuya Louie Horror Stories na nagmula pa sa dakilang Crisanto at Kuya Lu. Nakakatuwa dahil nung mga nakaraang upload natin, marami ang nagko-comment ng Mateo Do at Kim Soyun. Dahil dyan, mamaya sa shoutout natin, abangan nyo ang boses niya ha. Pero ngayon, siya muna. Oh, ito Nakikilala niyo pa ba ako? Na-miss niyo ba ako? Siya katang nakakatakot na si Indian Joe, pati na si Becky. Actually, isa ito sa highlight ng career ko bilang professional voice actor. In fact, siya ang paborito kong karakter. Marami ang nakakakilala sa akin dahil na rin sa kanya. Oh, comment nyo nga kung kilala nyo siya at aabangan ko rin ang comment nyo tungkol sa kwento natin ngayon ha. Buti pa, simulan na natin mga ka-DC. Naku, iwan ko ba sa magkambal na yan? Habang tumatagal, parang lalong nagiging sakit sa ulo yang si Jana. Kanina lang may nagsabi sa akin na nakita raw siyang pagala-gala sa bayan kahit may pasok. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa batang yan ha, pero sayang talaga. Pero, hindi ba parang ang hirap paniwalaan nun, Aling Cora? Sa lahat kasi ng nakikita ko rito sa baryo, si Jana pa yata ang pinakatahimik eh. Ni hindi nga marunong sumabat kapag kinakausap. Parang lagi pang takot magkamali. Yun din ang iniisip ko eh. Ilang beses ko na nakausap si Jana kapag bumibili sa tindahan pero halos hindi nga makatingin ng diretsyo. Hindi ko ma-imagine na kaya niyang magkating o gumala kung saan-saan. Tahimik man o hindi, pareho lang din yan kapag nasanay gumawa ng kalokohan. Hindi porket mahina magsalita, inosente na agad. Napapansin ko rin kasi nito mga nakaraan na parang may tinatago yung anak kong si Jana eh. Ay naku Rumi, sana talaga magbago pa yung anak mo habang maaga. Mahirap na pagtuluyan ng masira ang pangalan ng dalaga mo dito sa baryo. Alam mo naman dito, isang issue lang habang buhay ng maaalala ng tao. Sa barangay San Isidro, mabilis kumalat ang usapan lalo na kapag tungkol sa kambal na sina Hana at Jana. Halos lahat ng tao sa baryo, kilala sila dahil hindi lang sila magkamukhang magkamukha, kundi dahil na rin sa dami ng chismis na umiikot tungkol sa kanila. Ngunit sa tuwing may problema, isang pangalan lang ang palaging lumalabas, si Jana. Tahimik itong dalaga na mas gustong nasa loob ng bahay kaysa makisalamuha sa tao. Samantalang si Hana naman, kabaliktaran ito. Palangiti, madaldal at madaling pakisamahan kaya maraming mas komportable rito. Hindi napapansin ng karamihan na habang lalong napapalapit si Hana sa mga tao, si Jana naman unti-unting napapalayo sa mga tao sa paligid. Hayaan mo na yung mga tao sa labas, Jana. Masyado ka kasing sensitive eh, kaya lahat ng naririnig mo iniisip mo agad. Hindi mo naman kontrolado ang bibig ng mga yan, kaya wag mo nang dibdibin. Hindi naman sa dinadamdam ko lahat, pero nakakapagod din minsan, Hana. Kahit saan ako pumunta, parang may nakatingin agad sa akin na parang may mali akong ginawa. Minsan hindi ko na alam kung anong dapat kong ipaliwanag. Kasi nga, hindi ka marunong lumaban. Tingnan mo ko, kahit anong sabihin nila wala akong pakialam. Kaya dapat, matuto ka rin maging matapang. Hindi pwede dito sa baryo yung sobrang bait. Hindi lahat nadadaan sa tapang. Nakakapagod makipagtalo lalo kung buo na ang isip ng tao tungkol sa'yo. Kahit wala naman silang alam sa totoo. Kaya mas mabuti pa, manahimik na lang minsan. Oh, kayong dalawa, tumigil muna kayo dyan ha. Aga-aga, puro problema agad naririnig ko. Hana, huwag kang aalis mamaya nang hindi tapos mga gawain mo ha. Ikaw naman, Jana, samahan mo ko mamaya sa likod. Maghahakot tayo ng kahoy. Agad na tumahimik si Jana matapos magsalita ang kanilang ama. Simula nang mamatay ang kanilang ina 8 taon na ang nakakaraan, halos hindi nang umingiti si Romy. Naging seryoso ito at madaling uminit ang ulo lalo kapag may naririnig na reklamo tungkol sa kambal. Takot na takot dito si Jana kaya madalas kahit hindi niya kasalanan, pinipili na lang niyang manahimik. Si Hana naman, mabilis matutong umiwas sa galit ng kanilang ama.
Kapag may gulo, marunong itong gumawa ng palusot o kaya na may naipapasa kay Jana ang sisi. Habang tumatagal, nasanay na rin ang mga tao na si Jana ang laging napapagalitan. Pre, totoo ba talagang may nakakita raw kay Jana kahapon sa bayan? Ang labo kasi. May pasok pa nun, di ba? Tsaka, ang layo ng bayan dito para gumala lang siya. Hindi ko rin sure pero may narinig ako sa tindahan kanina eh. Sabi, may nakita raw na naka-school uniform kamukha ni Jana. Pero ewan ko minsan kasi parang may kakaiba rin kay Hana. Ha? Anong ibig mo sabihin? Matagal mo na bang napapansin? Hindi ko may paliwanag na maayos pero minsan pakiramdam ko may mga bagay na si Hana ang gumagawa eh. Tapos si Jana yung sumasalo. Hindi ko lang masabi pare kasi wala naman ako ebidensya. Oh, kayo mga binata, huwag kayong masyado nakikialam sa problema ng iba. Kung may issue man tungkol sa mga anak ko, ako nang bahala doon. Ayokong lumaki pa yung mga kwentong ganyan. Natahimik si Brian matapos magsalita si Romy. Subalit hindi nawala sa isip niyang matagal niya nang hinala. Bata pa lang ang kambal, napapansin niya nang laging si Jana ang bagsakan ng sisi kapag may problema. Ilang beses na rin niyang nakita si Hanang mabilis magpalusot, habang si Jana naman, tahimik lang kahit halatang nasasaktan. Ngunit dahil wala naman siyang matibay na ebidensya, pinipili na lang niyang manahimik. Sa baryo nila, mahirap magsalita laban sa taong lahat, kampante at masayang kasama. At yun ang tingin ng karamihan kay Hana. Tay, pupunta lang sana ako mamaya kina Lenny para gumawa ng assignment namin. Baka gabihin ako ng konti pero uuwi rin naman agad ako pagkatapos. Assignment ba talaga o gala na naman? Hana, wag mo kong ginagawang tanga Ilang beses na akong nakakarinig ng reklamo tungkol sa inyo sa eskwelahan. Kapag may nalaman akong kalokohan, pareho kayong hindi makakalabas ng bahay. Tay, hayaan niyo na po si Hana. Baka kailangan lang talaga nilang tapusin yung project nila. Malapit na rin naman ang exam nila kaya naghahabol. Oh, ayan na nga sinasabi ko sa'yo. Minsan si Jana pa mas nakakaintindi sa akin kaysa sa'yo, tay eh. Hindi naman ako gagawa na ikapapahiya nyo. Masyado ka lang talagang nag-aalala lagi. Hindi ako nag-aalala kung wala akong dahilan. Tandaan nyo wala na kay nanay. Ayokong lumaki kayong pabaya at walang direksyon sa buhay. Pagkatapos magsalita ni Romy, tahimik na itong lumabas ng bahay para magputol ng kahoy sa likod. Naiwan namang magkatabi ang kambal ngunit magkaiba ang ekspresyon. Si Hana, tila walang pakialam habang si Jana naman, mukhang nag-iisip. Mula pagkabata, sariwa pa rin sa alaala ni Jana ang bili ng kanilang ina bago ito mawala. Sinabi nitong dapat lagi nilang alagaan ang isa't isa dahil wala ng ibang kakampi ang kambal kundi sila lang din. Bata pa noon si Jana ngunit tumatak na yun sa isip niya. Kaya kahit paulit-ulit siyang nasasaktan dahil kay Hana, hindi niya magawang tuluyang magalit dahil dito. Isang araw, Jana, iha, bibilisan ako ng suka kaso sarado ang tindahan. Pwede bang makisuyo sa'yo mamaya? Ikaw na lang sanang pabibilhin ko dahil mukhang mabait ka namang bata eh. Sige po, Aling Cora. Maya-maya po pagtapos ko dito sa bahay. Wala naman po akong gagawin mamaya kaya pwede naman po. Hay naku, Aling Cora. Huwag niyo na masyadong inaabali ang kapatid ko. Ako na lang siguro bibili para mas mabilis. Masanay naman ako lumalabas-labas eh. Ay naku, Hana. Mabait ka rin naman talaga. Buti na lang kahit papano, may isa sa inyo na marunong makisama sa tao. Si Jana kasi parang laging takot lumapit. Hindi naman po sa gano'n. Hindi lang po talaga ako madaldal masyado. bahagyang napangiti si Hana habang nakatingin kay Jana. Alam nitong mas lalo lamang lumalalim ang magandang tingin ng tao sa kanya habang si Jana patuloy na nagmumukhang kakaiba sa paningin ng iba. Hindi alam ni Aling Cora na marami sa mga kumakalat na kwento tungkol kay Jana, si Hana mismo ang pinagmumulan.
Sa murang edad, natutunan nitong gamitin ang mukha nilang magkapareho para mailayo ang sarili sa problema. At habang mas tumatagal, mas lalo itong nagiging kampante dahil wala pa ni isang taong tunay na nakakabisto sa kanya. Hindi rin ito napapansin na sa bawat kasinungalingan na ginagawa niya, unti-unti na palang nabubuo ang mas malaking kapahamakan na kalaunay sisira rin sa sarili niyang buhay. Nang sumunod na araw, Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Para kang kawawang aso dyan na gusto magsumbong pero walang lakas ng loob magsalita ah. Nakakairita ka talaga minsan, Jana. Hindi kita tinitingnan na masama. Iniisip ko lang kung bakit kailangan mo pang gawin yung mga ganun. At ano namang alam mo sa mapapahamak? Ikaw kasi, sanay ka magmukmuk lang sa gilid habang ako marunong dumiskarte. Kaya nga hanggang ngayon buhay pa tayo eh, kahit wala ng nanay. Hindi porket marunong ka magsinungaling, ibig sabihin tama ng ginagawa mo. Hindi mo napapansin, ako na lagi ang napapasama sa mata ng mga tao. Eh di wag ka magpahuli. Problema mo yon kasi masyado ka mahina. Konting parinig lang ng tao, parang gusto mo nang umiyak agad. tahimik na napayuko si Jana habang si Hana naman tuluyang tumalikod at naglakad papasok ng bahay. Tahimik lamang ang buong bakuran ngunit mabigat ang pakiramdam ng kalooban ni Jana. Simula pagkabata, sanay na siyang siya ang sumasalo sa mga problema ng kakambal niya. Subalit habang tumatagal, tila mas lalo lamang lumalala ang ginagawa ni Hana. At sa bawat pagkakataong sinusubukan niyang magsalita, siya pa ang lumalabas na mahina at madrama. Kinabukasan, maagang umalis si Romy papunta sa bukid habang naghahanda namang pumasok ang kambal para sa klase nila. Tahimik lamang si Jana habang inaayos ang buhok sa harap ng maliit nilang salamin. Sa kabilang higaan naman, abalang naghahalungkat si Hana sa bag nito. Nasaan na ba yung gray mong jacket? Ha? Bakit? Anong bakit? Hihiramin ko lang naman. Dami mong talagang tanong kahit simpleng bagay lang. Hindi naman sa ayaw kong ipahiram. Nagtataka lang ako kasi halos araw-araw mo nang hinihiram eh. Problema mo na yun kung nagtataka ka. Basta ibigay mo na sa akin. At baka mahuli pa tayo sa klase dahil sa'yo. Ito na nga. Mabilis na hinablot ni Hana ang jacket saka ito isinuot habang nakangisi sa salamin. Ilang segundo itong nag-ayos ng buhok bago ginaya maging ang simpleng paraan ng pagtayo ni Jana. Tahimik lamang na pinapanood yun ni Jana habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam niya. Hindi man direktang sabihin ni Hana kung bakit nito ginagawa yun. Alam niyang may panibago na naman itong kalukuhang binabalak. Pagsapit ng tanghali, abala ang karamihan ng estudyante sa loob ng classroom, habang si Hana naman, tahimik na lumabas sa likod ng school building. Dumiretso ito sa comfort room kung saan mabilis nitong inayos ang sarili para mas magmukhang si Jana. Inilugay nito ang buhok, saka bahagyang yumuko habang naglalakad palabas ng gate. Hindi ka na naman papasok sa klase. Pangatlong beses mo na ito nagkate ngayong buwan, Hana. Ang ingay mo talaga. Akala mo naman kung sino ka mabuting estudyante dyan. Ano, sasama ka ba o hindi? Hindi yun yung punto. Kapag may nakakita sa'yo, si Jana na naman mapagbibintangan. Hindi ka ba naaawa dun kahit konti? Ayan ka na naman eh. Bakit ba mas naaawa pa kayo kay Jana kaysa sa akin? Ako tong marunong gumawa ng paraan para hindi kami mabulok sa boring na buhay na meron tayo dito. Hindi diskarte yung ginagawa mo, Hana. Panlalamang na yan eh. Magkaiba yun. Saglit na natigilan si Hana bago ito napairap at tuluyang naglakad palayo. Naiwan namang nakatayo ang mga kaklase niya habang parehong nakatingin sa direksyong tinahak nito. Kahit kailan, hindi sila naging komportable sa paraan ng pakikitungo ni Hana sa kakambal niya. Masyado itong magaling magsalita at magpalusot, kaya bihirang may magduda rito. Subalit habang tumatagal, mas lalo nilang nakikita kung paanong unti-unting nawawala ang sigla ni Jana dahil sa lahat ng nangyayari. Bandang hapon,
Dumiretso si Hana kasama ang ilan niyang barkada sa maliit na terminal sa kabilang bayan. Sa likod ng lumang tindahan doon, nagsimula silang magsigarilyo habang nagtatawanan. Dahil suot pa rin nito ang jacket ni Jana at halos pareho ang ayos nila, mabilis tuloy itong napagkamalang si Jana ng ilang taong nakakita sa kanya. Ay sus Mariosep, hindi ko akalaing aabot sa ganyan si Jana. Kanina ko lang nakita sa terminal na nagyoyosi kasama ang mga tambay. Kaya pala parang lalo siyang naging mailap ngayon. Ano? Sigurado ka bang si Jana yun? Aba malay ko ba kung hindi halos araw-araw ko nakikita yung batang yan. Tsaka yung gray niyang jacket, suot niya kanina. Hindi ako pwedeng magkamali. Pag-uwi ng batang yang kakausapin ko talaga. Sumusobra na siya. Tahimik lamang si Jana nang dumating siya sa bahay galing sa school. Ngunit agad siyang napakunot noon nang makita niyang seryosong mukha ng ama nilang nakaupo sa sala habang nakahalukip-kip. Sa gilid nito, tahimik na nakatayo si Hana na tila naguguluhan din sa sitwasyon. Anong pinaggagawa mo sa terminal kanina, ha? Ha? Ah, Tay, galing po ako sa school. Kakauwi ko lang po. Huwag mo ko lukuhin. May nakakita raw sa'yo nagyoyosi kasama ang mga lalaki. Yan bang pinaggagawa mo habang akala ko nasa eskwelahan kayo? Hindi po ako yun, Tay. Hindi nga po ako marunong magsigarilyo. Mabilis na napapikit si Jana ng malakas na ibinaba ni Romy ang baso sa mesa. Nanginginig ang mga kamay nito habang pilit pinipigilan ang pag-iyak. Sa gilid naman, tahimik lang si Hana ngunit halatang pinipigilan nito ang sariling mapangiti. Sanay na itong makita si Janang napapagalitan dahil sa mga kasalanang siya naman talaga ang gumagawa. Kinagabihan, tahimik lamang si Jana habang naglalaba sa likod ng bahay. Tanging tunog ng mga kuliglig at lagaslas ng tubig ang naririnig sa paligid. Maya-maya pa, narinig niyang may yabag na papalapit mula sa likuran niya. Ang arte mo naman. Kala mo naman sinaktan ka ng sobra ng tatay kanina. Bakit mo ginagawa sa akin to? Oh, ano na naman bang drama yan? Alam kong ikaw yung nasa terminal kanina. Amoy sigarilyo pa yung jacket ko nang hinubad mo. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Eh ano ngayon? Namatay ka ba? Nakulong ka ba? Ang okay mo talaga minsan. Napapagod na ako, Hana. Pakiramdam ko, kahit saan ako pumunta, may galit agad sa akin yung tao dahil sa mga ginagawa mo. Kasalanan ko bang masyado ka mahina para ipagtanggol ang sarili mo? Saglit na natahimik si Jana habang dahan-dahang pinipiga ang damit na hawak niya. Ramdam niyang namumuuna naman ng luha sa mga mata niya, ngunit pilit niya yung nilunok. Ayaw niyang makita ni Hana na umiiyak siya dahil alam niyang lalo lamang siyang nitong pagtatawanan. Sa buong buhay niya, hindi niya matandaan kung kailan huling naging totoo sa kanya ang kakambal niya. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan ng tumalikod si Hana habang nakangisi. Tsaka tandaan mo to ha, kahit anong sabihin mo sa tao, ako pa rin ang paniniwalaan nila. Kasi marunong ako makisama habang ikaw, mukha kang lagi may tinatagong kasalanan. Hindi habang buhay mauuto mo lahat ng tao. Tingnan lang natin. Pagkasabi nun, tuluyan ang naglakad si Hana pabalik ng bahay habang naiwan namang mag-isa si Jana sa likod bahay. Tahimik niyang pinunasan ng pisngi na basa na pala ng luha habang nakatingin sa madilim na paligid. Hindi niya maintindihan kung bakit parang habang tumatagal, lalo siyang nagiging estranghero sa sarili niyang buhay. At habang unti-unting nasisira ang tingin ng mga tao sa kanya, mas lalo namang lumalakas ang loob ni Hana na gamitin ang mukha nilang magkapareho para pagtakpan ang sarili nitong kasinungalingan. Nang sumunod na araw, ano ba nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw, Jana? Dati wala naman ako naririnig na reklamo tungkol sa'yo Pero ngayon halos linggo-linggo na lang may bagong issue. Hindi ko alam kung nagbabago ka ba o talagang ngayon lang kita nakikilala. Tay,
Ilang beses ko na pong sinabi na hindi ako yung nakita nila sa terminal. Hindi rin po ako marunong magsigarilyo. Hindi ko po alam kung bakit parang lahat na lang ng sinasabi ng tao, pinaniniwalaan nyo agad. Eh bakit pangalan mo lagi ang lumalabas? Hindi naman siguro sabay-sabay magsisinungaling lahat ng tao dito sa baryo. Pagod na rin ako ipagtanggol ka, sa totoo lang eh. Tay, wag mo na siguro masyadong pagalitan si Jana. Baka kaya lalo siya nagiging ganyan kasi lagi siya napapagalitan. Ikaw manahimik ka muna dyan ha. Hindi porket ikaw ang walang isyu ngayon eh, malinis ka na rin. Pagkatapos magsalita ni Romy, agad itong lumabas ng bahay dala ang sombrero at itak nito papunta sa bukid. Naiwan naman sa hapag ang magkapatid na parehong hindi kumikibo. Ilang araw nang gano'n ang sitwasyon sa bahay nila. Sa tuwing may maririnig na bagong kwento tungkol kay Jana, mas lalo lamang umiikli ang pasensya ng ama nila. Samantalang si Jana naman, unti-unti nang nawawala ng gana magsalita dahil pakiramdam niya, kahit anong paliwanag ang gawin niya, wala rin namang naniniwala. Si Hana lang ang nananatiling magaan ang kilos na parang walang anumang nangyayari. Tigilan mo nga yung mukha mong parang lagi namamatayan. Nakakairita ka tignan habang kumakain. Para kang inaapi ng buong mundo ah. Hindi mo kasi naiintindihan yung pakiramdam na kahit wala ka namang ginagawa, ikaw pa rin ang napapasama sa paningin ng tao. Kasalanan mo rin naman yan. Kung hindi ka mukhang mahina, hindi ka basta-basta maaapakan ng mga tao. Tingnan mo ko, may narinig ka bang nagsasalita na masama tungkol sa akin? Malamang wala. Ang galing mo magpanggap sa harap nila eh. At least, marunong ako makisama. Eh ikaw, konting tingin lang sa'yo ng tao, parang gusto mo na magtago habang buhay. Hindi lahat kailangan idaan sa pagpapanggap, Hana. Kaya ka lang naman nasasalba kasi ako lagi ang sinisiraan mo. Hindi na sumagot si Hana. Umirap lamang ito bago tumayo at kinuha ang bag niya sa ibabaw ng bangko. Habang nag-aayos ito ng gamit, napansin naman ni Jana ang ilang papel na nalaglag mula sa bag ng kapatid niya. Mabilis niya yung pinulot ngunit agad ding natigilan nang makita niyang listahan palayo ng mga utang ni Hana sa ilang kakilala nito sa kabilang baryo. Bago pa niya tuluyang mabasa ang lahat, mabilis yung hinablot ni Hana mula sa kamay niya. Ano ba? Pakialamera ka talaga no? Sino ba nagsabing pakialaman mo ang gamit ko? Hindi ko naman sinasadya. Nahulog kasi kaya pinulot ko lang. Pero bakit parang ang dami mong utang? Hoy, problema ko na yun kung marami akong utang. Di naman ikaw ang magbabayad ah. Hana, saan mo bala kumuha ng pambayad? Alam mo namang hirap na nga sa atin si tatay eh. May paraan ako. Hindi tulad mo na puro takot lang ang laging pinapairal. Anong ibig mong sabihin? Hindi na muling sumagot si Hana. Isinuksok lamang nito pabalik sa bag ang mga papel, saka tuluyang lumabas ng bahay. Naiwan namang nakaupo si Jana habang hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng kakambal niya. Hindi yun ang unang beses na nalaman niyang may problema si Hana sa pera. Madalas itong manghiram sa mga kakilala nila at kung minsan, may mga taong naghahanap dito sa bahay dahil sa utang. Subalit sa unang pagkakataon, may kakaiba siyang pakiramdam habang iniisip ang paraan na sinasabi ni Hana. Kinahapunan, halos walang imik si Jana habang nasa classroom. Kahit tawagin ng teacher, mahina lamang itong sumagot sa kamuling yuyuko. Sa paligid niya, may ilang estudyanteng pabulong na nagtatawanan habang pasimpleng tumitingin sa kanya. Sanay na siya sa ganong tingin, ngunit hindi ibig sabihin noon, hindi na siya nasasaktan. Habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman na parang wala nang gustong maniwala sa kanya. Uy, Jana, totoo bang nagyoyosi ka na raw? Buti hindi ka napagalitan, no? Kasi 'di ba, bawal na bawal 'yun. Hindi ako marunong magyosi. Ha? Eh bakit may nakakita raw sa'yo sa terminal? Hindi ko alam. Ah, pasensya ka na ha. Nagtanong lang naman ako. Okay lang. Pagkatapos ng klase, hindi agad umuwi si Jana.
Dumiretso muna siya sa likod ng school building saka umupo sa mahabang semento malapit sa lumang puno ng akasya. Doon niya hinayaang tuluyang tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Pakiramdam niya, habang tumatagal, lalo siyang nawawala ng lugar kahit saan siya pumunta. Sa bahay nila, lagi siyang pinagdududahan. Sa school, pakiramdam niya pinag-uusapan siya ng lahat. At sa buong baryo, tila unti-unti nang nabubuo ang pangalan niyang hindi naman talaga siya. Makalipas ang ilang minuto, saka lamang siya tumayo para umuwi. Sa halip na dumaan sa karaniwang daan pa uwi, napadpad siya sa lumang bahagi ng baryo kung saan kaunti na lang ang bahay. Doon nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at yero. Halos natatakpan na yon ng mga halamang gumagapang sa bakod. Jana! Napahinto agad si Jana nang marinig ang boses ng matanda. Nakaupo ito sa lumang silya sa harap ng bahay habang nakatingin sa kanya. Tiyo Simo, ngayon ko lang po ulit kayo nakita. Matagal ka nang hindi napapadaan dito ah. Simula nung nag-high school ka parang iniiwasan mo na tong lugar na to. Naging busy lang po siguro. Tsaka marami rin pong ginagawa sa bahay. Hindi lang yan ang dahilan. Kapag mas mabigat ang dinadala ng tao, mas lalo niyang gustong mapag-isa. Hindi ko na nga po minsan alam kung saan ako lulugar eh. Dahan-dahang tumayo si Mang Simo saka lumapit kay Jana. Hindi ito nakakatakot tingnan. Ngunit kakaiba ang paraan ng pagtitig nito na parang may alam na hindi kayang sabihin ng ibang tao. Mula bata ka pa, ikaw na lagi ang sumasalo sa kasalanan ng kakampal mo. Hanggang kailan mo ba balak tiisin yan? Kapatid ko po si Hana. Ayokong mapahamak siya. At ikaw, hindi ka ba napapahamak? Sanay na po siguro ko. Hindi dahilan ng pagmamahal para hayaan mong ubusin ka ng ibang tao. Hindi agad nakasagot si Jana. Sa dami ng taong nakausap niya nito mga nakaraang buwan, ngayon lang siya may narinig na direktang nagsabi ng totoo tungkol sa sitwasyon nilang magkapatid. Sa harap ng ibang tao, laging si Jana ang pinagsasabihan na magbago. Ngunit kay Mang Simo, pakiramdam niya, unang beses siyang tunay na nakita at naintindihan. Maya-maya pa'y nagpaalam na rin siya para umuwi. Subalit pagdating niya sa may kanto ng baryo, agad siyang natigilan nang makita si Hanang nakasandal sa poste habang nakatingin sa direksyon ni Mang Simo. Anong ginagawa mo doon? Napadaan lang ako. Sus, wag mo akong lokohin ha. Kilala kita. Kapag pumupunta ka doon, ibig sabihin, umiiyak ka na naman tungkol sa akin. Hindi naman. Basta wag ka masyado lumalapit doon sa matandang yun ha. Ang daming kwento tungkol dyan sa baryo. Kahit nga matatanda, umiiwas dyan eh. Hindi naman siya masamang tao ah. Hindi ka sure dyan. Habang naglalakad pa uwi, paminsan-minsang sumusulyap si Hana sa likuran nila na parang may inaasahang susunod. Hindi niya maintindihan ngunit simula bata pa sila, may kakaiba na talaga siyang pakiramdam kay Mang Simo. Hindi siya komportable rito kahit wala naman itong direktang ginagawang masama sa kanya. Pagdating nila sa bahay, agad ding dumiretso si Hana sa higaan nito saka muling inilabas ang listahan ng mga utang niya. Ilang sandali itong nakatitig sa papel bago marahang napamura. Pwisit na buhay to. Sabi ko sa'yo eh, tumigil ka na kasi sa bisyo mo. At ano, mabuhay akong boring katulad mo? Hindi naman siguro kailangang umabot sa punto na mababaon ka sa utang. May paraan ako. Konting lakas lang ng loob ang kailangan at malulutas din tong problema ko. Anong balak mo? Hindi sumagot si Hana. Umayos lamang ito ng higa habang nakatingin sa kisame. Ngunit sa isip niya, paulit-ulit nang umiikot ang isang ideyang ilang araw niya nang sinusubukang iwasan. At habang mas iniisip niya yon,
Mas lalo niyang nakikitang madali lamang namang ipasa kay Jana ang sisi kung sakaling may magkamali man. Kinabukasan, Buwisit talaga. Akala ko enough na tong pera ko hanggang katapusan. Pero kulang pa rin pala. Panay pasingil ng mga inutangan ko. Akala mo naman ang yayaman. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na tigilan mo na yung bisyo mo. Hindi mo naman kailangan sumabay lagi sa barkada mo eh. Para lang tanggapin ka nila. Hindi mo kasi gets yun. Hindi pwedeng puro bahay eskwela lang gaya ng ginagawa mo. Nakakasakal kaya yung ganyang buhay. Mas nakakasakal yung lagi ka may problemang tinatakbuhan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Halos hindi ka na mapakali nitong mga nakaraan. At least ako marunong gumawa ng paraan. Hindi yung tulad mo na konting problema lang, parang gusto nang sumuko sa buhay. nakatayo si Hana sa harap ng maliit nilang salamin habang paulit-ulit na binibilang ang perang nasa kamay niya. Halos lukot na ang ilang papel dahil kanina pa niya yung pinapaikot-ikot sa pagitan ng mga daliri niya. Sa higaan naman, nakaupo si Jana habang tinatahi ang punit nitong bag. Ilang araw nang mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay nila. Simula nang kumalat ang isyu tungkol sa paninigarilyo, mas lalo nang naging mailap si Jana sa ibang tao, habang si Hana naman, mas naging iritable dahil sa mga utang nitong patuloy na nadadagdagan. Kinabukasan, maagang umalis si Romy papuntang bukid habang ang kambal naman naghahanda para sa pagpasok. Habang nagsusuklay si Jana sa harap ng salamin, biglang may humintong motor sa tapat ng bahay nila. Mula sa bintana, nakita ni Jana ang dalawang lalaking matagal nang naghahanap kay Hana dahil sa utang nito. Ilang minuto ring nakipagtalo si Hana sa labas habang pasulyap-sulyap sa paligid na baka may makarinig. Hindi man malinaw kay Jana ang buong usapan, sapat na ang narinig niya para maintindihan na lumalaki na ang problema ng kakambal niya sa pera. Magkano na ba talaga ang utang mo? Ang dami mo talagang tanong. Nag-aalala lang ako sa'yo, Hana. Huwag ka na mag-alala dahil hindi naman ikaw ang magbabayad eh. Pero baka mapahama ka. Hindi biro ang mga taong naghahanap sa'yo kanina. Sabi ko na, may paraan ako, di ba? Saglit na tumingin si Hana kay Jana bago ito bahagyang napangisi. Hindi agad ito nagsalita ngunit sa paraan ng pagtitig nito, mas lalong kinabahan si Jana. Ilang beses na niyang nakita ang ganong tingin kay Hana. Madalas lumalabas yon kapag may binabalak na naman itong kalukuhan. Ngunit kahit ganon, hindi na rin niya alam kung paano papipigilan ang kakambal niya. Sa tuwing susubukan niyang pagsabihan ito, siya pa ang lumalabas na masama o mahina. Pagsapit ng tanghali, abala ang karamihan ng estudyante sa loob ng classroom, habang si Hana naman nakaupo sa pinakadulong bahagi ng silid hawak ang maliit na salamin. Paulit-ulit nitong inaayos ang buhok at ekspresyon ng mukha niya habang pasimpleng sinusubukang gayahin ang simpleng ayos ni Jana. Ano bang meron sa'yo ngayon? Kanina ka pa salamin ng salamin dyan ah. Tinitingnan ko lang kung bagay sa akin yung eyes ni Jana. Alam mo, nakakatakot kang minsan. Parang masyado mo nang ginagayang kapatid mo. Malamang, kakambal ko siya eh. Natural lang na magkamukha kami. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hey, bahala ka nga dyan. Muling tumingin si Hana sa salamin bago nito marahang inayos ang buhok niya sa paraang madalas gawin ni Jana. Maging ang mahinang pagyuko at simpleng paraan ng pagsasalita ng kapatid niya, halos kabisado na rin ito. Sa tagal niyang ginagamit ang mukha ng kakambal para makalusot sa problema, naging natural na para kay Hanang magpanggap bilang ibang tao. Kinagabihan, nadatna ni Jana si Hana na nakaupo sa sahig habang nakabukas ang bag nito. Nakakalat sa paligid ang ilan sa mga gamit niya. Bakit nasa bag mo yung pabango ko? Hiniram ko. Pati hair clip ko nawawala rin. Ang damot mo naman. Gagamitin ko lang naman saglit eh. Hindi naman sa pagdadamot. Pero bakit pati yung mga gamit ko kailangan mong gamitin? Kasi mas bagay sa akin.
Tahimik na kinuha ni Jana ang pabango niya saka yun ibinalik sa bag. Ngunit habang ginagawa niya yon, napansin niyang hawak ni Hana ang isa niyang lumang ID picture. Bago pa niya yun mabawi, mabilis na yung itinago ni Hana sa loob ng bag nito. Para saan pa yan? Wala lang. Tinitingnan ko lang kung gaano tayo magkapareho. Nakakatakot ka na. Huh? Takot ka agad? Wala pa nga akong ginagawa eh. Hindi na muling nagsalita si Jana ngunit habang nakatingin siya kay Hana, mas lalo siyang nakakaramdam ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya, may malaking problema na paparating, ngunit hindi niya alam kung ano yun. Samantalang si Hana naman, lalong naging kampante habang iniisip kung gaano kadaling gamitin ang mukha nilang magkapareho para takasan ang kahit na anong gulo. Kinabukasan, maagang umalis si Hana nang hindi man lang nag-aalmusal. Pagdating nito sa kabilang baryo, dumiretso agad siya sa maliit na grocery store malapit sa terminal. Ilang beses na siyang nakapunta roon kaya kabisado niya na kung saang bahagi nakatapat ang CCTV at kung anong oras madalas maging abala ang kahera. Bago tuluyang pumasok, huminto muna siya sa gilid ng tindahan saka inayos ang sarili. Isinuot niya ang gray na jacket ni Jana. Inilugay ang buhok, saka marahang yumuko habang naglalakad. Mula sa malayo, halos imposibleng hindi siya mapagkamalang si Jana. Pagpasok niya sa grocery, agad siyang kumuha ng ilang delata at noodles para magmukhang normal na namimili. Habang umiikot sa loob, pasimple naman niyang minamasdan ng kahera na abalang nakikipag-usap sa supplier sa kabilang bahagi ng tindahan. Dahan-dahang lumapit si Hana sa kaha. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nanginginig ng bahagya ang mga kamay. Subalit mas nangingibabaw ang nasa isip niyang makakalusot siya. Saglit siyang lumingon sa CCTV sa kabahagyang yumuko para matakpan ng buhok ang kalahati ng mukha niya. Pagkatapos noon, mabilis niyang binuksan ang kaha saka kumuha ng makapal na perang naroon. Halos hindi siya makahinga habang isinisiksik yun sa bag. Maya-maya pa, mabilis na naglakad siya palabas ng grocery na para bang walang nangyari. Pagdating sa may terminal, saka lamang siya huminto para habulin ang paghinga niya. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya ngunit unti-unti namang napalitan yun ng kaba at pananabik. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, pakiramdam niya may kontrol na ulit siya sa buhay niya. Kinagabihan, nakaupo si Jana sa sala habang nagbabasa nang marinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto. Agad siyang napatingin nang makita si Hana na bagong dating lang. Kapansin-pansin ang kakaibang saya sa mukha nito habang mahigpit na yakap ang bag. Saan ka galing? Ah, sa bayan lang. Bakit parang ang saya mo? Pwede bang minsan huwag ka na masyadong mausisa? Nagtatanong lang naman ako. Eh di ayan, sinagot na kita. Habang nagsasalita si Hana, napansin ni Jana ang gray niyang jacket na suot pa rin ito. Ngunit bago pa siya nakapagtanong, agad nang dumiretso si Hana sa kwarto nila dala ang bag. Makalipas ang ilang oras, abala si Romy sa pag-aayos ng gamit sa sala nang biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan niya yon, agad siyang napakunot noon nang makita ang dalawang taong may hawak na ilang papel. Maya-maya pa, dahan-dahang iniabot ng babae ang printed na larawan mula sa CCTV camera ng grocery store. At sa larawan na yon, kitang-kita ang mukha ng isang babaeng nakasuot ng gray jacket ni Jana habang kumukuha ng pera sa kaha ng grocery. Ano tong pinapakita niyo sa akin? Anak ko tong nasa litrato na to ah. Si Jana ito. Agad na napatingin si Jana sa hawak na papel ng babae habang si Hana naman na natiling nakatayo sa may pintuan. Sa loob lamang ng ilang segundo, parang biglang nanlamig ang buong katawan ni Jana nang makita ang larawan mula sa CCTV camera.
Kitang-kita roon ang mukha ng babaeng nakasuot ng gray niyang jacket habang nakayuko sa kahan ng grocery store. Kahit siya mismo, alam niyang mahihirapan siyang patunayang hindi siya ang nasa litrato. Jana, ano tong ginagawa mo? Tay, hindi po ako yan. Huwag mo ko lukuin. Mukha mo na nga nasa larawan, magsisinungaling ka pa rin? Teka lang, Tay. Baka naman may paliwanag pa si Jana. Baka napag-utusan lang siya o kaya naman... Tumigil ka, Hana! Simula na mag-high school kayong dalawa, puro problema na lang ang naririnig ko tungkol sa kapatid mo. Hindi po talaga ako yan. Hindi na nakapagsalita pa si Jana nang mabilis na hinablot ni Romy ang larawan, saka muling tinitigan yon. Kita sa mukha nito ang matinding galit at kahihiyan habang paminsan-minsang sumusulyap sa anak niya. Hindi sanay si Romy na mapahiya sa harap ng ibang tao, kaya ramdam ni Jana na mas mabigat ang galit nito ngayon kumpara sa mga nakaraang issue. Sa gilid naman, tahimik lang si Hana habang pilit pinipigilan ng sariling mahalata ang kaba na unti-unting sumisikip sa dibdib niya. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan ding umalis ang dalawang tao matapos kausapin ni Romy. Naiwan sa salang mabigat na katahimikan habang hawak pa rin ito ang larawan mula sa CCTV. Hindi ko akalaing aabot ka sa pagnanakaw. Tay, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayang gawin yan. Bakit ikaw ang nasa CCTV? Hindi ko po alam. Pero huwag niyo po sanang kalimutan na hindi lang ako ang may ganitong mukha sa bahay na to. Yan na lang ang lagi mong sagot. Hindi mo alam, hindi ikaw. Hanggang kailan mo ko gagawin tanga, ha? Hindi po ako nagsisinungaling. Nanginginig ang boses ni Jana habang pilit pinipigilan ng pag-iyak. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganong kabigat na takot at kahihiyan. Kung dati ay chismis lang tungkol sa pagkakating klases o paninigarilyo ang kinakaharap niya, ngayon, pagnanakaw na. At ang mas masakit pa ron, wala siyang paraan para patunayang inosente siya dahil mukha niya mismo ang nasa CCTV. Sa loob-loob niya, alam niyang ang kambal niya ang may gawa nun. Subalit wala siyang sapat na lakas para sabihin yun. Nang biglang malakas na ibinagsak ni Romy ang larawan sa mesa, bago ito napaupo habang mariing hinihimas ang noo. Ano bang nagawa kong mali para mapunta tayo sa ganitong sitwasyon? Tay, huwag mo naman po masyadong dibdibin agad. Baka pwede pang ayusin to. At paano maayos? Nakita na ng may-ari ng grocery yung mukha niya. Malamang bukas alam na ng buong baryo to. Hindi pa naman siguro. Tumigil ka na nga dyan, Hana! Napatigil agad si Hana matapos sigawan ni Romy. Sa unang pagkakataon buong gabi, bahagya siyang nailang habang nakatingin kay Jana. Hindi niya inaasahang ganito kabigat ang magiging reaksyon ng ama nila. Akala niya, gaya lang ito ng ibang issue na lilipas din matapos ang ilang araw na tsismisan. Ngunit habang nakikita niyang unti-unting nadudurog si Jana sa harap nila, saka lang din nagsimulang may kumurot na kakaibang pakiramdam sa loob niya. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol kay Jana. Paglabas pa lamang ni Romy para pumunta sa bukid, may ilan na agad na matang sumusunod sa kanya habang nagbubulungan ng mga tao sa gilid ng daan. Naku, hindi ko talaga akalaing aabot sa ganyan si Jana. Huwag niyo na sanang palakihin pa tong issue. Hindi pa naman napapatunayan ang lahat eh. May CCTV na nga raw, diba? Mahirap nang itanggi yun, Romy. Hindi ko na alam. Pagkatapos magsalita ni Romy, agad na itong naglakad palayo habang nakayuko. Hindi niya matanggap na ang anak niyang matagal niyang ipinagtanggol sa mga tao ang siya ngayong laman ng pinakamalaking usapan sa baryo nila. Samantalang sa loob ng bahay, halos hindi na makalabas si Jana matapos marinig ang mga bulungan ng mga kapitbahay sa labas. Hana, sabihin mo na sa kanila yung totoo. Ha? Anong totoo? Na ikaw yung nasa grocery store, di ba? Alam kong ikaw yun.
Baliw ka ba? Pati ba naman pag nanakaw, ibibintang mo sa akin ngayon? Hana, please. Pagod na ako. At anong gusto mong gawin ko? Akuin ang kasalanang hindi ko namang ginawa? Hindi ka ba naaawa sa akin kahit konti? Kapatid mo ko. Magkakambal tayo. Bakit mo ginagawa sa akin to? Saglit na natahimik si Hana habang nakatingin kay Jana. Maga ang mga mata nito at halatang halos hindi natulog buong gabi. Ngunit sa halip na maawa, mas nangibabaw kay Hana ang takot na baka tuluyan siyang mabisto kapag nagsalita si Jana sa ibang tao tungkol sa hinala nito. Alam mo kung anong problema mo? Masyado ka nagpapaapekto sa iniisip ng tao. Kaya ka nilalamon ng mga issue kasi mahina ka. Hindi ako mahina. Napapagod lang ako na ako na lang lagi ang napagbibintangan sa mga kalokohan na ikaw naman talaga ang gumagawa. Pareho lang yun. Hindi na muling sumagot si Jana. Dahan-dahan lamang itong tumayo saka pumasok sa kwarto nila. Maya-maya pa, narinig ni Hanang mahina nitong pag-iyak mula sa loob. Sa ibang pagkakataon, baka pagtawanan niya lang yun gaya ng dati. Ngunit ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi siya mapakali habang naririnig ang pag-iyak ng kakambal niya. Kinahapunan, dumating si Brian sa bahay nila dala ang ilang prutas na pinabigay raw ng nanay nito kay Romy. Pagpasok pa lamang niya sa bakuran, agad niyang napansin ang mabigat na pakiramdam sa paligid. Nandito po ba si Jana? Nasa loob lang. Simula kagabi halos ayaw niya nang lumabas eh. Pwede ko po ba siyang makausap? Kung gusto mo, baka sakaling sa'yo magsabi ng totoo yun. Tahimik na naglakad si Brian papunta sa likod ng bahay kung saan niya nadatnang nakaupo si Jana malapit sa labahan. Nakayuko lamang ito habang hawak ang tuwalya sa kandungan. Okay ka lang ba? Mukha ba akong okay? Hindi ko alam kung ano nangyayari pero hindi ako naniniwalang kaya mo magnakaw. Pero lahat sila naniniwala. Hindi lahat. Kahit si tatay, hindi na ako mapaniwalaan. Minsan kasi, mas madaling paniwalaan yung nakikita kaysa sa totoong nangyari. Nakakapagod na, Brian. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko. Ako pa rin yung mali sa huli. Hindi agad nakasagot si Brian. Habang nakatingin siya kay Jana, mas lalo niyang nakikitang ibang-iba ito sa mga kwentong kumakalat tungkol dito. Wala siyang makitang yabang o pagiging tuso sa dalaga. Ang nakikita niya lang, isang taong unti-unti nang nawawala ng lakas lumaban para sa sarili. Pagsapit ng gabi, halos walang kibuan sa hapagkainan habang kumakain sila. Paminsan-minsan, sumusulyap si Romy kay Jana ngunit mabilis din itong iiwas ng tingin. Samantalang si Hana naman, pilit na nagpapanggap na normal kahit hindi mapakali ang loob niya. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang ibinaba ni Jana ang kutsara saka tumayo. Oh, saan ka pupunta? Sa kwarto lang po. Hindi ka na naman kakain? Wala po akong gana. Ang arte mo talaga. Hindi sumagot si Jana. Tuluyan lamang itong naglakad papasok ng kwarto saka isinara ang pinto. At mula nung gabing yon, unti-unti niya nang sinimulang iwasan ng buong baryo. At sa tuwing may maririnig siyang yabag o boses sa may kalsada, pakiramdam niya siya na naman ang pinag-uusapan ng mga tao. Nang sumunod na araw, Hindi ka ba papasok? Mamaya na, ang aga-aga pa eh. 3 araw ka nang late ah. Baka mapansin ka na ng advisor nyo. At bakit parang kasalanan ko pa? Ikaw tong biglang ayaw na lumabas ng bahay kaya lahat ng mata rito sa akin na nakatingin. Hindi ko naman ginusto mangyari lahat ng to. Eh di sana kasi natuto ka ipagtanggol ang sarili mo noon pa lang. Pagod na ako makipagtalo sa'yo. mula nang kumalat ang isyu tungkol sa pagnanakaw sa grocery store, halos hindi na lumalabas ng bahay si Jana. Kapag may kailangang bilhin si Romy, si Hana na ang inuutusan nito dahil ayaw na rin itong makarinig ng bulungan mula sa mga tao sa baryo.
Habang tumatagal, mas lalong sumisikip ang pakiramdam sa loob ng bahay nila. Si Jana, lalong naging tahimik habang si Hana naman nagsisimula ng mainis dahil pakiramdam niya unti-unti nang nagiging delikado para sa kanyang sitwasyon. Sa unang pagkakataon kasi, wala na siyang maayos na paraan para gamitin ang mukha ng kakambal niya dahil halos hindi na ito nagpapakita sa ibang tao. Kinahapunan, naglalakad si Hana pauwi galing tindahan nang mapansin niyang may ilang matatandang babae sa gilid ng kalsada na pabulong na nag-uusap habang nakatingin sa kanya. Ay naku, kawawa naman talaga yung pamilya nila Rumi, no? Hindi na yata kinakaya ng bata ang kahihiyan. Eh kung totoo naman kasi yung pagnanakaw, mahirap talagang humarap sa tao. Pero ewan ko ba, kapag nakikita ko si Jana, parang hindi ko pa rin maisip na kaya niyang gawin yun. Pwede ba tigilan niyo na nga yung kakachismis niyo? Ay, Hana, wala namang kaming masamang sinasabi. Kung wala, bakit pangalan namin lagi ang topic niyo? Hindi na sumagot si Aling Cora. Nagkatinginan na lamang ang matatandang babae habang mabilis na naglakad palayo si Hana. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa plastik na binili habang pilit na pinapakalma ang sarili. Simula nang mangyari ang isyu sa grocery, mas mabilis na siyang mairita sa maliliit na bagay lamang. Minsan pakiramdam niya, lahat ng tao sa baryo ay nakatingin sa kanya kahit wala naman talagang pumapansin. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang naglalabas si Jana sa likod bahay. Anong nangyari sa'yo? Mukha kang galit ah. Nakakabwisit ang mga tao dito. Kala mo naman ang lilinis sa mga buhay kung makapag-usap tungkol sa atin. Sanay na ako dyan. Eh di ikaw na. Wala naman silang sasabihin kung wala silang nakikita eh. Napairap lamang si Hana bago inihagis ang plastik sa ibabaw ng mesa. Habang nakatingin siya kay Jana, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano ito kapayat kumpara dati. Halos hindi na rin ito sumasabay kumain ng maayos kay Romy. Sa tuwing tatawagin ng ama nila si Jana para sumalo sa hapag, madalas ilang subo lang ang ginagawa nito bago muling mawawala ng gana. Pagsapit ng gabi, maagang natulog si Romy dahil sa pagod galing sa bukid. Sa kabilang higaan naman, nakatalikod si Jana habang si Hana nakatitig lang sa kisame. Kanina pa siya pabalik-balik ng higa ngunit hindi siya dalawi ng antok. Maya-maya pa, bigla siyang napakunot noo. Tila ba may kung anong gumagapang sa paa niya. Mabilis siyang napabangon saka inalis ang kumot ngunit wala naman siyang nakita. Buisit! Bakit? Ano yun? Wala. May nararamdaman lang ako. Matulog ka na nga. Muli siyang humiga ngunit ilang minuto pa lamang ang lumilipas. Naramdaman na naman niya yun. Sa pagkakataong yun, parang may malamig na bagay na dahan-dahang gumagapang mula binti niya paakyat sa tiyan. Mabilis ang pagtibok ng puso niya habang paulit-ulit niyang kinakamot ang balat. Ay, buisit naman. Ano ba talaga ang problema mo? Para may gumagapang sa akin eh. Wala naman akong nakikita. Sabi na nga meron. Napabango na rin si Jana saka lumapit sa higaan ng kakambal niya. Ilang segundo niyang tinignan ang mga braso at binti nito, subalit wala naman siyang makitang kahit ano. Wala. Wala talaga, Hana. Kanina pa to. Parang may kung anong gumagapang talaga. Baka may insekto lang dyan sa kumot mo. Mabilis siyang tumalikod saka muling humiga. Ngunit kahit nakapikit siya, hindi mawala sa isip niya ang kakaibang pakiramdam sa katawan niya. At habang tumatagal, mas lalo niyang naaalala ang tingin ni Mang Simon nung huli silang nagkita sa kanto ng baryo. Hindi niya alam kung bakit bigla niya yung naalala. Kinabukasan, hirap na hirap bumangon si Hana dahil sa matinding sakit ng tiyan. Paglabas niya ng kwarto, agad siyang napaupo sa bangko habang napapahawak sa sikmura. Ano na naman bang problema mo? Masakit ang tiyan ko, Tay. Aray ko. Baka kakakain mo ng kung ano-ano sa labas yan.
Oo nga, namumutla ka nga, Hana. E di uminom ka ng gamot. Huwag ka maarte. Gusto mo ba ipagtimpla kita ng mainit na tubig? Wag na! Kahit hirap sa pakiramdam, pinilit pa rin ni Hana na pumasok. Ngunit habang nasa classroom siya, paulit-ulit siyang napapahawak sa tiyan dahil sa kakaibang hilab na parang may gumagalaw sa loob nito. Minsan, pakiramdam niya'y masusuka siya kahit wala namang lalabas. Bandang hapon, habang naglalakad siya pauwi, muli niyang nakita si Mang Simon na nakaupo sa harap ng lumang bahay nito. Nakatitig lang ang matanda sa kanya. Hindi niya alam kung bakit dun siya napadaan. Hindi ito nagsasalita at hindi rin ngumingiti. Ngunit habang papalapit si Hana sa tapat ng bahay nito, mas lalo niyang nararamdaman ang pananakit ng kanyang tiyan. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Mukhang hindi ka mapakali nito mga nakaraan ah. Wala kang pakialam. Hindi lahat ng kasinungalingan kayang ibaon habang buhay. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Darating din ang panahon na mismong katawan mo na ang magsasawa sa mga tinatago mo. Hindi na sumagot si Hana. Mabilis na lamang siyang naglakad palayo habang pilit na pinapakalma ang sarili. Subalit habang papalayo siya, mas lalo namang bumibigat ang pakiramdam niya. Kinagabihan, muling nagising si Hana sa gitna ng gabi dahil sa matinding hilab ng tiyan. Mabilis siyang napabangon habang hinihingal. Pakiramdam niya may gumagalaw sa loob ng sikmura niya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kumot saka napatingin sa tiyan niya. At doon niya nakita ang isang malaking itim na alupihan na gumagapang palabas mula sa ilalim ng damit niya. Ay! Jana! Jana, gumising ka! Gumising ka, dali! Hana, bakit? Ano nangyari sa'yo? May alupihan! May alupihan sa tiyan ko! Nakita ko mismong gumapang palabas ng damit ko! Nandito yung kanina! Ano? Nasaan? Wala naman ako nakikita. Sinasabi ko na nga meron! Hindi ako baliw, no? Kanina nasa tiyan ko mismo yon. Mabilis na napabangon si Jana habang nangangatal namang nakaupo si Hana sa higaan. Pawis na pawis ito at hirap huminga habang paulit-ulit na hinihimas ang tiyan. Madilim pa ang buong kwarto maliban sa malamlam na ilaw mula sa bintana. Ilang segundo ring naghanap si Jana sa kumot at sahig, ngunit wala naman siyang makitang alupihan. Habang tumatagal, mas lalo namang namumutla si Hana na parang may nakita talagang nakakatakot. Sa kabilang higaan, narinig nilang bumuntong hininga si Romy dahil sa ingay, subalit hindi ito tuluyang nagising. Baka naman bangungot lang yun, Hana. Kanina ka pa kasi balisa bago matulog. Baka dala lang ng pagod at sakit ng tiyan mo. Hindi ako nananaginip. Gising ako noon. Nakita ko talagang gumapang palabas sa damit ko. Nakakatakot at sobrang itim nun. Wala naman talaga dito eh. Tingnan mo, pati ilalim ng higaan chinek ko na. Hindi mo kasi nararamdaman eh. Kanina parang may gumagalaw talaga sa loob ko. Akala ko sasabog na ang tiyan ko. Huminga ka muna ng maayos. Baka lalo ka lang mapano pag nagpapanik ka. Dahan-dahang sumandal si Hana sa dingding habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mawala sa isip niyang nakita niya ilang segundo bago siya mapasigaw. Masyadong malinaw yun para maging simpleng panaginip lang. Pakiramdam pa rin niya, may kung anong gumagapang sa loob ng tiyan niya. Maya-maya pa, muli siyang napahawak sa bibig nang biglang sumama ang sikmura niya. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto saka dumiretso sa lababo sa likod ng bahay. Hana, dahan-dahan lang. Huwag ka lalapit sa akin. Tinutulungan na nga kita eh. Hindi ko kailangan ng tulong mo ngayon. Hindi mo maiintindihan itong nararamdaman ko. Napasandal si Hana sa gilid ng lababo matapos sumuka. Nanginginig ang mga kamay niya habang pilit hinihingal.
Ilang segundo siyang nakatungo bago unti-unting napakunot noo. Sa pagitan ng suka at laway na nasa lababo, may manipis na maitim na bagay na tila gumagalaw bago mabilis na dumula sa butas ng kanal. Bigla siyang napaatras habang mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Nang lumapit naman si Jana para tingnan yon, wala na siyang nakita kundi maruming tubig at suka lang. Ano na naman bang nakita mo? May gumalaw doon! Jana, may nakita na naman ako! Hana, hindi ako tanga! Kanina pa may nangyayari sa akin! Hindi naman kita tinatawag na tanga. Nag-aalala lang ako sa'yo. Huwag mo akong kawaan! Hindi ko kailangan yan! Tahimik na lamang si Jana matapos marinig yun. Kahit ganon ang pakikitungo ni Hana sa kanya, hindi niya pa rin maatim na pabayaan ito lalo na ngayong halatang takot na ito. Habang nakatingin siya sa nanginginig na katawan ng kakambal niya, unti-unti ring bumalik sa isip niya ang sinabi ni Mang Simon nung huli silang mag-usap. Hindi niya alam kung bakit ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan sa mga nangyayari kay Hana. Kinabukasan, halos hindi makabangon si Hana mula sa higaan. Namumugto ang mga mata nito at halatang halos walang tulog buong gabi. Sa sala naman, tahimik na nagkakape si Romy bago pumunta sa bukid. Oh, ano na namang arte yan? Bakit hindi ka pa naghahanda? Masama ang pakiramdam ko, Tay. Lagi naman masama ang pakiramdam mo nitong mga nakaraan eh. Kakagala mo yan eh. Tay, baka pwede pong wag muna siyang pumasok ngayon. Kagabi pa po nagsusuka yan eh. Kung may sakit, uminom ng gamot. Hindi yung hihiga lang buong araw. Hindi simpleng sakit to, Tay. Ramdam ko, may kakaiba talaga. Tahimik na napatingin si Romy kay Hana bago muling uminom ng kape. Hindi ito sanay makitang mahina si Hana dahil madalas itong masigla at palasagot. Ngunit ngayon, halos hindi makatingin ng diretso ang anak niya habang yakap-yakap ang tiyan nito. Maya-maya pa, tumayo na rin si Romy saka kinuha ang sombrero niya. Bahala kayo dyan. Basta huwag niyong hayaang magkalat na naman ang pangalan natin sa baryo, ha? Pagkaalis ni Romy, muling bumalot ang katahimikan sa bahay. Tanging mahinang electric fan lamang ang maririnig habang nakahiga si Hana sa banig. Maya-maya pa, napapikit ito ng mariin habang napapahawak ulit sa tiyan. Aray, ayan na naman. Masakit na naman? Parang may gumagalaw talaga sa loob. Hindi ko na kaya to. Magpatingin kaya tayo sa health center. At anong sasabihin ko? Na may alupi ang gumagapang sa tiyan ko? Hindi mo kailangang sabihin lahat. Sabihin mo lang may masakit sa tiyan mo. Hindi simpleng sakit to, Jana. Aray ko! Muling napayuko si Hana habang hinihingal. Habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman na may mali talaga sa katawan niya. Pakiramdam niya, may kung anong buhay na bagay sa loob niya na gustong kumawala. Mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya sa tuwing naaalala niya ang sinabi ni Mang Simu kahapon. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya mga salitang binitiwan nito tungkol sa kasinungalingan at katawan na nagsasawa na. Pagsapit ng hapon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Hana kaya nagpa siya itong lumabas sandali para bumili ng tinapay sa tindahan. Subalit habang naglalakad siya sa makitid na daan sa baryo, pakiramdam niya may nakatingin sa kanya mula sa likuran. Ilang beses siyang napapalingon, ngunit wala naman siyang makitang tao. Hana, ikaw ba yan? Ay, mukha kang namumutla, iha. Okay lang ako. Sigurado ka ba? Para kang nakakita ng multo sa itsura mo. Pwede ba wag niyo na akong kausapin muna? Bakit ka naman galit agad? Nag-aalala lang naman ako. Hindi na sumagot si Hana at mabilis na naglakad palayo. Habang papalayo siya sa tindahan, mas lalo namang bumibilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya, may maririnig siyang bulong sa tuwing tatahimik ang paligid. Noong unay mahina lamang yon na parang hangin. Ngunit habang tumatagal,
Unti-unti niyang naririnig ang pabulong na boses na paulit-ulit nagsasalita malapit sa tenga niya. Sinungaling! Biglang napahinto si Hana sa mabilis na napalingon sa paligid. Sino yun? May problema ba, iha? May nagsalita eh. Wala naman ah. Mag-isa ka lang naman dyan. Hindi. May nagsalita talaga. Umuwi ka na lang muna. Mukha kang nilalagnat. Mabilis na naglakad pa uwi si Hana habang pilit tinatakpan ng tenga niya. Subalit habang naglalakad siya, mas lalo lamang lumilinaw ang bulong na naririnig niya. Sinungaling! Sinungaling. Sinungaling. Pagdating niya sa bahay, agad siyang dumiretso sa kwarto, saka isinara ng malakas ang pinto. Nagulat naman si Jana na kasalukuyang nagtitimpla ng kape sa kusina. Hana, anong nangyari? May bumubulong sa akin. Ha? Kanina pa, naririnig ko sila. Tinatawag nila akong sinungaling. Wala namang tao dito ah. Hindi mo kasi naririnig. Biglang napaupo si Hana sa sahig habang mahigpit na hawak ang ulo niya. Nanginginig na naman ang buong katawan niya habang pilit pinipigilan ang paghinga. Maya-maya pa, bigla siyang napatingin sa ilalim ng kama nila. At doon niya muling nakitang maitim na alupihang dahan-dahang gumagapang palapit sa kanya. Ah! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Hana, ano na naman nakikita mo? Nandiyan sa ilalim. Gumagabang palapit. Nakikita ko! Nakikita ko! Wala namang kahit ano dyan ah. Tumahimik ka! Hindi ako baliw! Kanina mo pa ako ginagawang parang baliw! Mabilis na napaatras si Hana hanggang mapasandal sa dingding habang nakatitig sa ilalim ng kama nila. Nanginginig ang buong katawan nito at halos hindi makahinga sa sobrang takot. Sa paningin niya, malinaw na malinaw ang malaking alupihang gumagapang palapit habang unti-unting gumagalaw ang maraming paa nito sa sahig. Para kay Jana, wala naman siyang makitang kahit ano. Tanging si Hana lamang ang naroon na namumutla at pawis na pawis habang yakap ang sarili. Sa unang pagkakataon, tunay nang natakot si Jana para sa kakambal niya. Hana, makinig ka sa akin. Wala talagang alupihan dito. Baka kailangan na talaga natin magpatingin. Hindi mo kasi naiintindihan. Kanina pa ito nangyayari sa akin. May bumubulong. May gumagapang. Hindi na to normal. Kaya nga gusto kitang tulungan, di ba? Tulungan? O baka ikaw may gusto nito? Ha? Anong ibig mo sabihin? Huwag ka na magpanggap na inosente! Biglang tumayo si Hana habang galit na nakatitig kay Jana. Sa unang pagkakataon simulang mag-umpisa ang mga kakaibang nangyayari sa kanya, may nabuo ng hinala sa isip niya. Habang tumatagal kasi, mas lalo niyang naaalala ang pagpunta ni Jana kay Mang Simo ilang araw bago nagsimula ang lahat. Hindi mawala sa isip niya ang mga tingin ng matanda sa kanya at ang paraan nitong magsalita na parang may alam sa mga nangyayari. Akala mo hindi ko mapapansin? Simula nang pumunta ka doon sa matandang yon, saka nagsimula ang lahat ng to sa akin. Ha? Anong koneksyon ko rito? Huwag mo akong lokohin. Alam ko nagsusumbong ka doon tungkol sa akin. Hana, matagal ko nang kilala si Tio Simo bago pa tong lahat. Eh di mas lalong ikaw nga may kagagawa nito. Hindi kita kayang saktan ng ganyan. Tahimik na napahawak si Jana sa dibdib habang nakatingin sa kakambal niya. Masakit marinig ang mga paratang nito, lalo na ngayong siya pa rin naman ang nag-aalaga rito kahit ganito kasama ang ugali sa kanya. Subalit si Hana, halos hindi na makapag-isip ng maayos dahil sa takot at pagod. Pakiramdam niya, unti-unti siyang nababaliw habang walang ibang nakakakita sa mga nakikita niya. At habang tumatagal, mas lalo niyang gustong may masisi sa lahat ng nangyayari sa kanya. Kinabukasan, halos hindi lumabas ng kwarto si Hana. Nakaupo lamang ito sa sulok habang yakap ang mga tuhod. Paminsan-minsan, napapatingin ito sa ilalim ng higaan o kaya na may biglang napapalingon sa bintana.
na parang may inaasahang lilitaw. Ano ba nangyayari sa'yo? 3 araw ka na hindi pumapasok ah. Ayoko munang lumabas. At bakit? Dahil ba dyan sa kung ano-anong pag-iinarte mo? Tay, huwag mo na muna siyang pilitin. Hindi talaga maganda ang pakiramdam niya. Pareho na kayong sakit sa ulo nitong mga nakaraan ah. Hindi niyo kasi alam yung nararanasan ko. Tahimik na napailing si Romy bago tuluyang lumabas ng bahay. Hindi nito maintindihan ang anak niyang dati namang palasagot at gala. Ngunit ngayon, halos ayaw nang makihalubilo kahit kanino. Sa baryo naman, nagsisimula na ring mapansin ng mga tao ang biglang pagbabago ni Hana. Kung dati ito ang madalas makita sa labas kasama ng barkada, ngayon, bihira na itong lumabas at kapag nakikita man, mukha itong laging balisa at pagod. Pagsapit ng hapon, nadatna ni Jana si Hanang nakaupo sa likod bahay habang walang tigil sa pagkakamot ng mga braso nito. Sugatan ka na, kakakamot mo. Parang may gumagapang kasi sa balat ko eh. Wala naman talaga. Tama na nga. Pagod na ako marinig yan. Nakakairita ka. Palibasa hindi ikaw nakakaramdam. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko naman nakikita talaga yung nakikita mo. Dahil hindi ikaw yung sinusundan. Saglit na natahimik si Jana matapos marinig yun. Ramdam niyang unti-unti nang nauubos ang katinuan ng kakambal niya. Ngunit sa likod ng lahat ng galit at takot ni Hana, may parte pa rin sa kanyang naaawa rito. Hindi niya lamang maamin sa sarili na kahit matapos lahat ng sakit na dinulot nito sa kanya, hindi niya pa rin kayang pabayaan ito. Kinagabihan, muling nagising si Hana dahil sa mahinang bulong na naririnig niya malapit sa tenga niya. Sinungaling! Mabilis siyang napabangon habang hinihingal. Sinungaling! 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 Tumigil kayo! Hana? Naririnig mo ba yun? Wala ako naririnig. Ayun na naman sila. Pakiusap, ayoko na. Mabilis na tumakbo palabas ng bahay si Hana habang nakatakip ang 2 kamay sa tenga. Kahit madilim ang paligid, tuloy-tuloy siyang naglakad hanggang makarating sa lumang bahagi ng baryo kung saan nakatira si Mang Simo. Huminto siya sa harap ng bahay nito habang hingal na hingal. Kanina pa kita hinihintay. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Bakit? Bakit? Pakiramdam mo ba may gumagapang sa loob ng katawan mo? Ano bang ginawa mo sa akin? Hindi mo ba naisip na baka sarili mong kasinungalingan ang bumabalik sa'yo? Tumigil ka na. Pakiusap, tama na. Tahimik lamang na nakatitig si Mang Simo kay Hana habang nanginginig ito sa harap niya. Hindi man direktang umamin ng matanda, sapat na ang paraan ng pagsasalita nito para lalo lamang matakot si Hana. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganong klase ng takot. Hindi niya alam kung totoo bang binabarang siya o tuluyan na siyang nababaliw dahil sa konsensya. Ilang taon mong sinira ang kapatid mo. Ilang beses siyang umiyak habang ikaw masayang-masaya sa kasinungalingan mo. Wala kang karapatang makialam sa buhay namin. At ikaw, may karapatan ka bang sirain ang buhay ng sarili mong kakambal? Tumigil ka. Tama na. Hindi pa sapat yang nararanasan mo sa lahat ng ginawa mo. Unti-unting nanghina mga tuhod ni Hana hanggang mapaupo siya sa lupa habang umiiyak. Hindi niya na alam kung alin ang mas masakit. Ang takot ba na nararamdaman niya o ang unti-unting pagbalik sa isip niya ng lahat ng ginawa niya kay Jana mula pagkabata. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang makaramdam ng totoong konsensya. Makalipas ang ilang minuto, mabilis namang dumating si Jana matapos sundan ang kakambal niya. Tio Simo, tama na po. Hindi mo pa rin ba kayang magalit sa kanya matapos lahat ng ginawa niya? Ayoko pong umabot sa ganito. At paano naman yung pagdurusa mo noon? Kahit ano pa pong ginawa niya, kapatid ko pa rin siya. Tio Simo, pamangkin niyo rin siya tulad ko.
Kung nabubuhay pa si nanay, hindi niya gugustuhin ang ginawa niyo sa sarili niyong pamangkin. Jana? Tahimik na napatingin si Hana sa kakambal niya habang tuloy-tuloy ang pagluha nito sa harap ni Mang Simo. Sa sobrang takot niya nitong mga nakaraang araw, hindi niya napansin na kahit paulit-ulit niyang sinisigawan at inaakusahan si Jana, hindi pa rin siya nito iniwan. Please po, tigilan niyo na po ito, Tiyo Simo. Kapag tumigil ako, siguraduhin mong hindi niya nauulitin lahat ng kasinungalingan niya. Patawarin sana ako ng kapatid ko sa ginawa ko sa sutil at sinungaling niyang anak. Darating ang araw na mas mabigat pa sa barang ang balik ng mga kasalanan niya. Muling bumalot ang katahimikan sa paligid habang tanging tunog na lamang ng hangin at mga kuliglig ang maririnig. Unti-unting yumuko si Hana habang nanginginig pa rin ang katawan niya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam niya hindi na siya kayang iligtas sa mga kasinungalingan niya. Nang araw na yon, tuluyang bumalik sa katinuan si Hana at nawala rin ang kakaibang pakiramdam niya sa katawan. Lumipas ang ilang taon matapos ang gabing yon sa bahay ni Mang Simo. Unti-unting natahimik ang buhay sa barangay at kasabay noon, unti-unti ring nagbago si Hana. Hindi man naging madali ang lahat. Nagsimula itong umiwas sa dating barkada at tuluyan ding tumigil sa mga bisyo niya. Hindi na rin siya palasagot tulad noon. Sa unang pagkakataon, natutunan niyang manahimik at umiwas sa gulo. Ngunit kahit nagbago siya, hindi ibig sabihin nun, agad ding nawala ang lahat ng sugat na iniwan niya kay Jana. Magkasama pa rin silang namumuhay sa iisang bahay, subalit may mga pagkakataong ramdam pa rin ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Tahimik na lamang nilang pinipiling magpatuloy araw-araw kahit may mga alaala pa ring mahirap kalimutan. Maaga ka bang aalis bukas? Oo, tambak din ang trabaho ko eh. Ganun ba? Ako rin baka gabihin. May inventory raw kasi sa bodega. Natahimik ulit ang loob ng bahay matapos ang maikling usapan nila. Dati-rati, imposibleng mangyari kay Hana ang makipag-usap ng ganun kaayos kay Jana. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari sa kanya ilang taon na ang nakaraan, parang may malaking bahagi ng yabang niya ang tuluyang nawala. Hindi man niya direktang masabi kay Jana, dala-dala pa rin niya ang guilt sa lahat ng kasinungalingan na ipinasa niya rito mula pagkabata. Samantalang si Jana naman, kahit hindi nakakalimot, pinili na lamang ding hayaan ang nakaraan kaysa paulit-ulit na sariwain ng sakit. Kinabukasan, maagang nagising si Hana para pumasok sa trabaho sa lumang bodega malapit sa barangay hall. Doon siya nagtatrabaho bilang encoder at tagabantay ng mga delivery receipt. Hindi kalakihan ng sweldo, ngunit sapat na yon para makatulong sa gastusin nila sa bahay. Habang naglalakad siya papunta ron, paminsan-minsan, napapatingin pa rin sa kanya ang ilang tao sa baryo. Subalit hindi na tulad noon ang mga tingin nila. Unti-unti nang lumipas sa mga chismis at usapan tungkol sa kambal. Uy, Hana, ang aga mo ah. May inventory kasi ngayon. Baka abutin kami ng gabi. Buti naman at mukhang maayos ka na ngayon. Dati, halos ayaw mo nang lumabas ng bahay. Madami lang talaga akong katanghang ginawa noon. Ang importante, natuto ka. Oo nga eh. Medyo matagal bago natauhan. Ngumiti lamang si Marco bago itutuluyang naglakad palayo. Samantalang si Hana naman, bahagyang napayuko habang ipinagpapatuloy ang paglalakad. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang lahat ng nangyari nung binarang siya. Minsan kapag tahimik ang paligid at mag-isa lang siya, bumabalik pa rin sa isip niya ang bulong na paulit-ulit niyang naririnig noon. Ngunit sa tuwing maaalala niya yon, mas lalo niyang naiisip kung gaano kalaki ang kasalanan niya kay Jana. Pagsapit ng hapon, abala ang lahat sa loob ng bodega.
May mga kahong nakasalansan sa paligid habang nagsusulat si Hana ng mga bagong delivery sa lumang computer sa gilid ng opisina. Mainit sa loob dahil sira ang isang electric fan at paminsan-minsan kumukura pa ang ilaw sa kisame. Parang umiinit yata ang wiring natin ah. Kanina pa nga naglolo ko yung ilaw eh. Matagal na kasi itong bodega eh. Dapat talaga pinapaayos na to. Sabihin mo sa may-ari, baka isang araw bigla na lang itong masunog. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Bagyang natawa si Hana ngunit mabilis ding nawala ang ngiti niya nang may naamoy siyang kakaiba. Tila may nasusunog na goma mula sa kabilang bahagi ng bodega. Napatingin agad ang ilan sa kisame habang nagsisimulang kumapal ang usok malapit sa isang lumang outlet. Hoy! May sunog! Ano? Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao palabas habang nagsimula ng kumalat ang apoy sa lumang karton at kahoy sa paligid. Nagkagulo ang buong bodega dahil sa sigawan at makapal na usok. Sa gitna ng panik, mabilis na tumayo si Hana para kunin sana ang bag niya. Ngunit biglang bumagsak ang isang kahon malapit sa pintuan, dahilan para mapaatras siya. Teka, sandali! Lumabas ka na! Hindi ako makadaan! Mabilis na lumaki ang apoy habang unti-unting umiinit ang buong paligid. Sa labas naman ng bodega, nagsimula ng magtipon ng mga tao habang may ilang tumatawag ng bumbero. Isa sa mga unang nakarinig ng sigawan ay si Jana na kararating lamang galing sa trabaho sa kalapit na grocery store. Jana, yung bodega, nandun si Hana! Ano? Hindi pa daw lumalabas eh. Hindi na nagdalawang isip pa si Jana. Kahit pilit siyang pinipigilan ng mga tao sa paligid, mabilis siyang tumakbo papunta sa naglalagablab na bodega. Jana, wag! Delikado! Nasa loob pa ang kapatid ko. Kailangan ko siyang tulungan. Halos wala na siyang makita habang nagliliyab ang mga kahoy at bakal sa paligid. Pawis na pawis siya habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kakambal niya. Hana! Hana, nasan ka? Jana! Mabilis niyang nilapitan ang boses hanggang makita niya si Hana na nakasubsob sa sahig habang hirap huminga dahil sa usok. Tumayo ka! Dali! Hindi ko na kaya! Kaya mo yan! Hawakan mo ko! Halos buhati na ni Jana ang kakambal niya habang pilit silang naglalakad palabas. Ngunit bago pa sila makarating sa pintuan, biglang may malakas na lagabog mula sa itaas. Jana! Isang malaking nagbabagang kahoy ang bumagsak diretso kay Hana. Mabilis yung hinawi ni Jana ngunit huli na. Malakas na napasigaw si Hana nang dumikit ang nagliliyab na kahoy sa kalahati ng mukha niya habang nadaplisan din ang braso ni Jana. Hana! Hana! Unti-unting nanghina ang katawan nilang dalawa dahil sa init at usok hanggang pareho silang nawala ng malay sa loob ng bodega. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang nagmulat ng mata si Hana. Mahina ang ilaw sa paligid at puro puti ang kisame sa itaas niya. Ilang segundo pa bago niya tuluyang naintindihan na nasa ospital siya. Nang igalaw niya ang ulo niya, agad siyang napangiwi sa sakit. Hana? Napatingin siya sa kabilang kama kung saan nakaupo si Jana habang nakabalot ng benda ang braso nito. Jana? Okay ka lang ba? Bakit mo ko binalikan? Dahil kapatid kita, hindi kita kayang pabayaan. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Hana. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay niya papunta sa mukha, ngunit agad niyang naramdaman ang makapal na benda sa kalahati nito. Ang mukha ko. Anong nangyari sa mukha ko? Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, ligtas ka, Hana. Kung hindi mo ko binalikan, namatay na siguro ako doon. Huwag mo nang isipin yun. Isa ka ang bili ni nanay. Huwag kita iiwan kahit anong mangyari. Kaya huwag ka na muna magsalita.
Magpahinga ka lang. Hindi. Kailangan ko sabihin to. Tahimik lamang na nakatingin si Jana habang tuloy-tuloy na umiiyak si Hana sa ospital. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala nang yabang o galit sa puso nito. Lahat ng nangyari noon, kasalanan ko. Yung pagnanakaw, yung pagsisinungaling, yung paninigarilyo. Lahat ako may gawa. Ikaw lagi ang pinapalabas ko na may kasalanan sa gulo para ako yung malinis sa mata ng tao. Patawarin mo ko, kambal ko. Alam ko naman yun. Pero kahit ganun, iniligtas mo pa rin ako. Dahil ayokong mawala ng kapatid. Ayokong mawala ang kakambal ko. Tuluyan ang napaiyak si Hana habang nanginginig ang balikat nito. Habang nakahiga siya sa ospital, doon niya unang naramdaman kung gaano kabigat ang lahat ng kasalanang matagal niyang tinakbuhan. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti ring gumaling ang sugat nilang dalawa. Hindi man tuluyang bumalik sa dati ang mukha ni Hana, natutunan na rin niyang tanggapin yon. Sa tuwing humaharap siya sa salamin, hindi na galit ang nararamdaman niya kundi paalala ng lahat ng pagkakamaling minsan niyang ginawa. At doon niya tuluyang naintindihan na minsan, hindi palo o sigaw ang pinakamabigat na kapalit ng kasinungalingan, kundi ang mabuhay habang daladala ang sakit ng mga taong sinaktan mo noon. Dahil ang sugat na gawa ng apoy, kayang maghilom paglipas ng panahon. Ngunit ang sugat na gawa ng panlilinlang, matagal bago tuluyang mawala sa damdamin. At habang may pusong marunong magsisi at magpatawad sa huli, may pag-asa pa ring muling mabuo ang relasyong minsang winasak ng galit, inggit at panlalamang. Sapagkat ang kasinungaling ay parang apoy na lumalago kapag hinayaan. Ngunit ang katotohanan ay tubig na sa huli, siyang papatay at pipigil sa tuluyang pagkasunog ng ugnayan. Wakas! Hay, natapos na naman tayo sa isa na namang magandang kwento. Salamat po sa pakikinig nyo ha. Paki-like, comment, share, and subscribe na rin mga ka-DC. Malaking tulong yan para sa channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo na kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Tapos, i-comment nyo kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment nyo, isa-shoutout ko kayo sa next story natin. O sige, shoutout na! Shoutout kay Marieta Yoto at happy birthday po sa mama mo na si Ma'am Lisa Malinaw. Mabuhay po kayo! Shoutout kina Bebe Jillian and Jam ng Sampaloc, Manila, sa Sulit Family, especially kay Tita Georgie Sulit ng Kalumpit, Bulacan, Slayer Tong, Camille Pagaduan Purificacion, Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia, Tinkerbell Vivo Official, Mary Jane Gasata ng Saudi, Ermeline Asadera ng Macau, Crisjel Mamado, Pinagmulan 6417, Imelda Lorenza, Mestisang Bangus from Japan, Josephine Beroya, Gia Gigi, Noemi Garcia Pabuna ng Hong Kong, Virginia Divina ng Saudi Arabia, Yusel Torani Roman, Paraiso Gillian, Blues Clues 1990. Trivia lang po, ako nga po pala ang nagboses kay Steve ng Tagalized Blues Clues ng Nickelodeon Channel. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa ha? Mag-iingat po kayo palagi dyan. Sa mga hindi ko po na shoutout ngayon, pasensya na po. Pero abangan nyo po sa mga susunod nating upload. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha? Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!